May share lang po ako sa inyo. It's about my personal experience nung nagtatrabaho ako sa isang mall. Sana may makuha din kayong leksyon dito. Konti lang to. Inutusan na ako ng supervisor ko na magpaperma ng isang parang authorization na may papasok na stocks galing po sa aming head office pasok sa store namin sa loob. And then bago pa yata ako dun eh. Siguro 1 week pa lang, more than 1 week. Siyempre, hindi mo pa kilala yung lahat ng management ng isang mall. Kami, ang store namin ay tenant. Hindi kami empleyado ng mall. Empleyado kami ng isang tenant. Okay, malaking company. Ang nangyari, ang manager po ng isang mall ay naka-leave. So, merong assistant or assistant manager. Okay. Yung assistant manager, di ko kakilala. Yung manager, nakilala ko na kasi ilang beses na po ako nagpaperma sa kanya. Yung assistant manager niya, hindi ko pa kilala. And then sabi ng mga staff niya, kasi pumasok ako doon sa office niya, sabi, nasa labas or naglibot sa mga siguro sa department store, naglibot yung assistant manager nila. Ngayon, sabi ng isang staff doon, hanapin mo na lang at doon ka na sa kanya magpaperma. So, binigay niya sa akin pangalan kung sino, pero di ko kilala ang itsura. Pero sa tanong-tanong ko, nung pumunta ako sa taas, siguro second floor yun, sabi ng isang supervisor doon, bumaba. So, bumaba naman ako. Pagdating ko sa baba, sa office, bumalik ako doon, di ko pala alam yung tinanungan ko na babae. Sabi ko, ma'am, good afternoon. Okay, sabi niya, ano naman ang kailangan natin? Sabi ko, magpapaperma lang po sana. Sino yung hinahanap mo? Sabi ko, ganitong pangalan. So ngayon, dahil hindi ko siya kilala, siguro niloko niya ako. Sabi niya, hanapin mo siya doon sa labas. So hinanap ko naman. Pero nag-greet ako sa kanya na good afternoon ako. Ngayon, paglabas ko, tinanong ko yung isang staff. Sabi ko, Miss, nakapasok na ba sa office yung assistant manager? Magpaperma sana ako. So, ngayon, nandun na, pumasok na. Pagpasok ko ulit, andun, na meron palang meeting. Meron siyang orientation yata kasama yung mga dicer at supervisors. So, andyan sa gitna. Tumayo. So, nag-excuse naman ako. Sabi ko, excuse me po, magpapaperma lang po sana. Tapos, siyempre dami sila, siguro mga 50 plus yung attendance. Sabi niya, sino bang hinahanap ko? Sino bang hinahanap mo? Sabi ko, si ma'am ganito. Ang i-mention kong pangalan. Sabi niya sa akin, hindi mo ba ako kilala? Sabi niya, nabigla agad ako. Sabi niya sa akin, hindi mo ba ako kilala? Yung tinanungan mo, ako na yun. Ako yung manager. Ako yung acting manager ngayong araw. Hindi mo ako kilala? Na-empleyado ka dito. Nagtrabaho ka dito. Hindi mo ako kilala? Sabi niya. So, at saka nagtawanan yung mga supervisor. Talagang pinahiya talaga ako. At meron pang na-mention na basta parang minura na nga ako noon. And then nagtawanan yung mga dicer at yung mga empleyado ng supermarket nila. So, grabe yung naramdaman ko that time. Parang mawalan ako ng malay, parang mawala din ako sa sarili ko nang dilim yung paningin ko that time.
dahil sa hiya ko, tumulo na lang yung luha ko sa hiya, nagsuri ako sa kanya, and then pinahiya talaga ako. Sabi niya, next time, kilalanin mo kung sino yung kausap mo, kung sino yung hinahanap mo, kilalanin mo. Sabi ko, di ko naman alam ma'am na kayo pala yung tinanungan ko kanina kasi wala ring pangalan walang name tag, walang ID. Kasi Sunday yun eh. So, to make a long story short, lumabas ako. Talagang umiyak ako. Siyempre, ano pa yun, ilan yung taon kung noon. Siguro mga 21 or 22 that time. So, napahiya ako. Hindi dahil sa dahil sa ginawa ko or sa galit niya, napahiya ako doon sa mga taong tumatawa sa akin. Grabe yung tawa nila sa akin. So, doon ako napaiyak. Lumabas ako. Hindi na napermahan yung papel. Lumabas na lang ako. Pagbalik ko sa store namin, sabi ng supervisor ko, anong nangyari sa'yo? So, sinabi ko yung nangyari. So, sabi ko, talagang nakaka-insulto. Kung na-insulto ko siya, ay hindi ko naman intensyon na insultuhin siya. Kasi di ko alam hindi ko talaga kilala kung sino ang pangalan niya. At yung tinanungan ko pala, siya na yun. So, ang nangyari, yun na nga. So, nireport ko sa office. Parang, yun, ang unforgettable yun sa akin. Para sa iba, parang normal lang. Pero sa akin, until today, for how many years na? 22 years old ako. Siguro mga na ngayon. Almost 20 years ago. So ngayon, dahil sa experience na yun, I learned a lot. I learned a lot that time. So, lahat ng mga tumawa sa akin that time, talagang tinatawanan ako. Napahiya ako. Di ko alam kung anong gagawin ko. Parang ayoko nang mag-report, ayoko nang mag-duty kinabukasan. Pero ini-encourage ako, sabi ng supervisor ko, huwag kang mag-alala, hindi ka naman nila empleyado. Kami yung boss mo. Yung company natin yung boss mo. Hindi naman sila kasi tenant tayo dito. So, nireport din sa area manager namin. So, nagalit yung area manager namin dahil sa ginawa ng assistant manager na yun. So, nireport din sa head office at nireport din sa company nila. Gaisano yun eh. Dahil doon, talagang until today, minsan, na talagang kapag may ma-encounter ako na tulad ng mga ganyan na mga attitude na parang kung sino na na-assign lang siya na bilang acting manager that day. Di ba? Nakakasakit ng loob. Pero no grudges sa akin. Wala akong sa kanya na pinapatawad ko na siya. Pinapatawad ko na siya matagal na. Dahil hindi siguro naman ng Panginoon that time kasi after 1 month nakita ko na lang sa Facebook merong manager na talagang pinost sa Facebook, pinagalitan yung isang tenant, grabe. Minumura lahat. Yun, nag-trending yun. So, pinatawag siya ng management dahil sa trending na siya yung manager na yun. Pero hindi ako yung nag-video doon. Parang may nag-video doon sa hindi ko naman kilala yon. Isang tenant nag-video din dahil sa ginawa niya. Pinagalitan niya yung isang staff na napahiya din. Advice ko lang sa mga ganyang klaseng tao, sana matuto tayong magpakumbaba. Sana matuto tayong maging marangal at marespito kahit sino, mababa man o mataas man. Maintain natin ang professionalism.
may pinag-aralan man o wala, actually, para sa akin, mas maganda pa yung ugali ng mga walang pinag-aralan minsan kaysa may mga pinag-aralan. Meron yung pride eh, di ba? Lalo na kung nasa posisyon na. So, hindi naman lahat. Meron namang marespeto din na may mga pinag-aralan, mga marangal, professional yung ugali. Kaya maintain natin kung hindi naman masama na may pinag-aralan tayo, may posisyon tayo, hindi naman masama. Maganda ngayon, at least nag-improve at tumaas yung natin, posisyon. Pero matuto tayong magpakumbaba, matuto tayong rumispito sa mga mababang posisyon. Kahit sino man pumasok sa store natin, respect. Hindi yan sa walang presyo yan. Mas mataas pa sa ginto. Yun. Ang respect na tinatawag. Kaya dahil sa mga pangyayari na yun, na-learn ko rin sa sarili ko na kailangan nating magpakumbaba, kailangan maging professional kahit anong status ng buhay natin. Huwag tayong magmataas, huwag tayong parang maging negatibo na lang sa lahat ng bagay. Be positive. Yun lang po. So, sana may na-learn po kayo sa experience na to. Hindi ko kasi yan malimutan eh. Habang buhay ko yan, hindi malimutan dahil sa mga pangyayaring yon. Ilang beses ako napahiya, pero marami. Susunod naman, meron naman akong i-share sa inyo para may matutunan rin po kayo. Maraming salamat. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe. Kung hindi pa po kayo nakapag-follow sa ating Facebook, please follow na rin po. Maraming salamat po. Thumbs up.